Good morning, good day, Thursday, Lord Day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, hindi kayo ang pumili sa akin. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron po tayo isang talata sa araw na ito. Bago po basahin ang talata, manalangin muna po tayo. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin. Sa bawat isa sa amin, hindi po kami sasama. Diyos Ama, sa gabay, biyaya po na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa muli na naman pong pagkilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili, tungkulin po namin para sa aming pamilya. Patawad po Diyos Ama kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, Diyos Ama. Hinihingi po namin, Diyos Ama, ang inyong pagkunawa. Sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating pong topic, hindi kayo ang pumili sa akin. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Ang talata ay nasa 1 chapter 15 verse 15 to 17. Akin na pong babasahin ng talata. Verse 15. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga. Inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa aking ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. 17, ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng mensahe na ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata ay hindi na po tayo inaring alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay itunuring mga kaibigan, itunuring kaibigan. Sa nilalaman po ng talata na pinag-itibay, ano man daw po ang ating hilingin sa kanyang Ama, ano ba daw po ang ating gustong hilingin sa ating Diyos Amang nasa. Ito po ay makakantam natin sa paghingi sa Diyos Ama sa ngalan ng aming Kristo. Pag tayo po ay mananalangin, dadasal, lagi po natin ilalagay sa huling ng ating pagdadasal, ilalagay sa patapos nating panalangin ay ang ngalan ng ating Panginoong Kristo. Nagtitibay po sa talata na lumahilingin natin sa kanyang Ama sa pagpamamagitan ng kanyang pangalan ay pagkakaloob po sa atin ng kanyang Ama. Basta ito ay naayon sa kanyang kalooban, nababasa sa ating puso na ito kakaganda
para sa ating sarili o ikakaganda ng ating buhay, ng ating kahilingan at hindi po tayo makakaperwisyo o hindi po tayo makakapagloko ng kapwa. Ito po ay pagkakaloob sa atin ng ating Diyos Ama, sa ngalan ng ating Panginoon Kristo. Huwag lang po tayong manawa na humiling, magdasal, kung sa ganun po ay makamtan natin, makamit natin ang ating hinihiling, makamit natin ang ating mga kahilingan na ibigay sa atin ng ating Diyos Amang nasa langit. Napakaganda po ng mensahe na ating nabasa mula sa Biblia. Brother and sister, kaya po sana ay magsawang makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Kapag sa ganun kayo magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa aming liputan. Magtatapos na po ang ating topic, tayo po yung manalangin ulit. Diyos Amang nasa langit makapangyarihan sa lahat, sambahin ng ngalan mo. Diyos Ama, maraming po salamat na naman po nakapagpakinig na naman po kami ng inyong salita ng buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at spiritual. Maraming po salamat, Diyos Ama. Ang ngalan ng Panginoon Jesus, Amen. Brother and sister, lagi po tayong magdadasal at mag-iingat. God bless to all.